Oh, ito, pag-usapan natin 'to. Meron na daw makukulong. Matutuwa ba tayo dito? Hindi. Pag-usapan natin. Kayo din, sagutin nyo. Natutuwa ba kayo? May makukulong na? Sige, sige. Pakilagay lang dyan sa comment section. Nung natanggap po natin itong mga arrest warrant ay nagsagawa na po tayo ng implementation ng warrant of arrest. We have served at least 13 service of this warrant of arrest to different individuals na co-accused po ni Saldico for these cases. Kaya meron ng 13 na warrant of arrest. Palakpakan naman dyan. Tuloy-tuloy na ang implementasyon ng mga warrant of arrest laban sa 18 kinasuhan. Ito. Okay. Ito, gusto ko lang i-discuss bago tayo tumuloy dun sa warrant of arrest. So may warrant of arrest, tapos pinuntahan nila si Saldico. Alam naman ng pulis, nasa sa ibang bansa si Saldico. Anong drama yan? Hindi ko po ito sinasabihan nito mga mamang mga pulis. Hindi nila kasalanan yan, sila'y napag-utusan lang. Ito'y utos sa ibabaw. Pag inutos sa ibabaw, kasi bago ka magkaroon ng warrant of arrest, dumadaan pa yan sa korte. Ba't yun naman nagkaroon kayo ng issue ng warrant of arrest? Kasi kaya may warrant of arrest, dahil naman na hindi abogado pero medyo may nalalaman tayong konti. Dapat mapatunayan muna ng abogado na nandoon na merong probability na nandoon yung kanilang huhulihin. Paano pumasaya? Alam nilang nasa ibang bansa si Saldico. Di ba? Okay, hindi ko kasalanan to ng pulis. May nagpapaikot sa atin. Alam nyo kung ano? Ginagawa tayong tanga. Ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa atin, tanga. May malang. May masabi na meron silang ginagawa at talagay sila'y seryoso. Ang tagal na naming pinahuhuli si Saldico. Relax kayo dyan. Parang nagkakapi pa kayo habang nagpapaispa. Habang nagdodroga ng marijuana. Ng almusal. Hindi yung pulis alam nyo na kung sinong tinutukoy natin. Tapos ngayon may sinabi, nagmamadali kayo, papakitang tao kayo na may iniaarestuhin nyo. Alam nyo wala dito? Ginagawa nyo kaming tanga. Pero alam nyo kung anong totoong dahilan nito? May nagtanong sa akin at sinasabi, Coach, galing loob to. May posibilidad. Ang pakay talaga, di umano, ay hindi mangkaresto. Mag-search. Alam mo kung ba't natin alam to? Nangyari to kay Pastor Kibuloy. May warrant of arrest. Pero wala sa warrant of arrest, si Pastor Kibuloy. Pero pinasok nila yung KOJC. At nagtagal sila ng 16 days doon. Anong purpose? Hindi lang si Pastor Kibuloy ang habol nila. Kasi alam naman nila wala doon si Pastor. Hindi magtatago doon si Pastor. Alam niyang pupuntahan siya eh. Alam namin na pupuntahan. Alam namin, remember that, ando doon na kami. 3 days, 5 days before ata, nag-a-announce na kami susugod 5,000 pulis. Everybody knows it. Hindi magtatago doon si Pastor. Pero hindi naman issue nila si Pastor, yung nagsesearch. Ito, posibleng nagsesearch. Ang sabi, gawain na nila yan. Titingnan nila kung may naiwan na ebidensya dyan na maaaring pwede makapagturo kay Bongbong or maaaring meron silang makuha para madiin si Saldico. We do not know. But the purpose is not arrest. The purpose is search. Di umano. Kasi parang tanga lang eh. Di ba? Alam mo wala dyan. Kaya kita mo yung pulis parang half-hearted. Tingnan nyo yung pulis. Di ba yung isa ginigiba? Yung DPWH, ginigiba pa yung bahay. Binigiba yung pinto. Ito parang ayaw nila eh. Parang ayaw nila yung ginagawa nila. Sa madaling salita, parang napag-utusan lang. Yung DPWH di armado. Ito relax lang, kalmado.
Why? It's just for a show. Kaugnay ng flood control scandal. Kabilang dito, sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ilang opisyalis ng DPWH at ng SunWest Corporation. Ngayong araw, ilang opisyalis ng DPWH ang matagumpay na naaresto ng NBI sa Quezon City. Pero sa isang panayam sa Billionaire News Channel kagabi, sinabi ni NBI Director Lito Magno na sa 13 unang inimplement na arrest warrants kahapon, lahat ng sinubukang hainan tila nowhere to be found na. Unfortunately, wala na. Ang babagal nyo kasi eh. Si Bunuan nga nakaalis na. Di ba? Ako hindi ko alam. Sabi nga ni Tambi, hindi daw siya alis, nandito lang siya sa NCR. Naniniwala kayo doon. Kayo, karapatan yung maniwala. Ako hindi ako naniniwala. Wala na yan. Talaga magsisilipara na yung mga yan. Ang bagal kasi ng gobyerno natin eh. Isipin mo, gusto nila pag-usapan Dolomite. Gusto nila pag-usapan yung kay BP sa... Tingnan mo to si Tuta Soto. Ganyan ang ginagawa nila. Ang babagal nyo kasi eh. Hindi ko alam kung pinapatakas ng gobyerno ni Bongbong Marcos o talagang natatakasan. In any case, wala kayong karapatan makipaggera sa China kung ganyan kayo. Natatakasan kayo. Anong klase yan, no? Pero tapatin ko kayo, ha. Kayo ba natutuwa sa arestong ito? Ako lang, I really don't care. Kahit isilya elektrika mo lahat yung nasa DPWH, corruption will continue until mahuli yung mastermind. Pag walang mastermind, any doon sa magpinsan, hindi makukulong, hindi mapapanagot, hindi matatanggal, o for whatever reason, for whatever cost, walang mangyayari dyan. Kahit marami kayong ikulong. That is only for a show. Kasi simple lang yan. Tanggalin mo lahat yung DPWH, palitan mo ng iba. Ganun pa rin. Ikulong mo yung mastermind. Sa susunod, wala nang ganito. Bakit? Lalo kung presidente o speaker. Wala na. Wala nang gagawa. Kasi bakit? Natauhan eh. Yan yung sinasabi ko. That's why nandidiri ako sa Pinklawan. Inuuna nila yung political agenda nila kaysa solusyonan tong problema natin. Ako'y nananawagan sa Pinklawan. Yung mga miyembro, yung mga sumusuporta, hindi yung mga politiko. Wala nang magagawa dyan kasi kumikita sila dyan eh. Meron silang political ambition. Yung mga sumusuporta, gumising kayo. Ginagamit kayo eh. Na po lahat yung mga nasabi nating pinaghahanap at ang sinasabi po ng mga nakausap o yung mga dinatnan sa kanilang mga tahanan o addresses ay wala na daw po at matagal na hindi nila nakita. Yung iba naman po ay sinasabing wala nang nakatira doon sa bahay na yun for quite some time. Ay, nako. Samantala, on heightened alert na rin ng Bureau of Immigration para sa mga personalidad na mayroon ng arrest warrants. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Joel Villado na nasa centralized derogatory database na nila ang mga pangalang ito. Sa pamamagitan daw kasi nito, mas madaling mai-intercept ng mga otoridad ang mga suspect na magtatangkang umalis ng bansa. Ayon sa BI records, 4 sa nasa halos 20 individual na may arrest warrants ang nasa ibang bansa ngayon. Kita mo ano mangyayari. So kunwari, si Bongbong Marcos nagpapakitang gilas, meron na aresto, pero karamihan nakatakas, ginagawa niyan dapat niya magawa. Dapat politiko. O baka sasabihin nyo, politiko, bibintangan nyo na naman yung Duterte. Duterte Black. Alam naman ng taong bayan sino mastermind. Ngayon yung mastermind, arkitekto ng pagnanakaw. Huwag nyo iligaw. Huwag tayong papayag ililigaw.
Isa rin 'tong pagliligaw para wag mapunta sa mastermind. Pero alam niyo po ano sa panliligaw nito? Para patayin din yung balita na sinabi ni Amy. Adik yung kapatid niya, eh. Bawal po yun. Illegal po yun. Bilang presidente. Bilang nasiko, ilang opisyalis ng DPWH at ng SunWest. Pero ani Viado, handa ang ahensya oras na magpakita sa mga air at seaports ang mga warrant subject. Una nang nagbabala si DILG Secretary John Vic Remulla na hanggang November 24 lang ang ibibigay ng ahensya sa mga hinainan ng arrest warrant para isuko ang kanilang mga sarili bago tuluyang magkasa ng manhunt operations ang pamahalaan. Nagbabala rin ng NBI kay Zaldico na kung hindi ito voluntaryong uuwi ng bansa, posibleng mag-request ang ahensya ng red notice sa Interpol. Isa raw ito sa dalawang paraan para mapauwi si Ko, bukod sa pagkakansela ng pasaporte nito. Pwede po tayong mag-apply na ngayong lumabas ng pang-warrant of arrest niya. Pwede po tayong maghingi ng issuance ng red notice kung sakaling malalaman natin kung saan siya at ito po i-apply natin sa Interpol. Di ba? Dati na sinasabi, cancelin niyo yung passport eh. Babagal-bagal kayo. Ayon kay Director Magno, patuloy na ihahain ng NBI at PNP ang arrest warrants kay Ko at iba pang suspect sa lahat ng residente. Parang ayaw pa nila katok-katok. Pag nakita niyo yung sa kabila, ginigiba eh. Potential addresses nito, kahit na kumpirmado na ng BI na nasa ibang bansa na ang ibang suspects tulad ni Ko. Paglilinaw niya, parte ito ng legal na proseso para maibalik sa korte ang issued arrest warrants at para may legal basis sa pag-iimplementa ng mas mabigat na kautusan sa paghahanap sa mga sangkot na personalidad. Ngayon, so pero sabi nila standard operation yun, procedure para sinerve, so binalik para mabigyan ng mas mataas pang reklamo. In the first place nga, di ba, ang warrant, ang tigas naman ng ulo sa aking pagkakaintindi, sana may mga abogado rito magsalita. Ikaw ay naniniwala na may probable na paniwala na ang taong hahainan mo ng warrant ay nandoon sa loob. Kung saan man lugar yun. Alam mo, nasa ibang bansa, magpapa-issue kayo ng warrant. Ano ba kayo, adik? Nagtatanong lang, ha? Ano gawaing adik ba yan? O desisyong adik yan? Kumbira naman, papalusot pa dahil nabanatan sa sa social media, gagawa pa ng lusot. Doon pa lang dapat hindi ka na nag-apply ng warrant dahil alam mong wala siya roon. Adik, sa'yo ang ganda ng bagong kanta, no? Adik, sa'yo. Kanta niyo ni Amy. Sige, next po tayo. Meron daw rally sa November 30. Pupunta ba tayo? Susuportahan ba natin? Pag-usapan natin. Kung maaalala po ninyo, wala pong nananawagan ng resignation or impeachment noong September 21. Pero ngayon, iba na po ang panahon kasi galit na po talaga yung malawak na sambayanan. Yan. Alam nyo, September 21, nandoon kami. Support yung mga tao roon. Ay, hindi. Sabi ni Sir Jack, bading. Bading. Anong klaseng rally yun? Kami lang halos nagsisisigaw. Ilang lang kami doon. Marcos resign. Nung umaga ata sila ka Eric, kami naman gabi. Pero iba tahimik. Anong corruption yun? Walang Marcos resign? Bading. Ito meron daw November 30. Meron na daw resign. Ang pangunahing panawagan po talaga is the resignation not just of the President but also of the Vice President. Ay, bobo! Bobo, itits. Wala namang proyekto si BP Saram ni isang kusing sa flood control. Pambi. Babalik nyo na naman yung yung confidential funds. Kaya nga confidential Ang tanga-tanga naman itong mga ito. Bakit si Bongbong ba walang confidential funds?
Kahit yung pulis natin may confidential funds, nag-i-issue pa rin ng warrant of arrest, alam nilang wala dito. Para saan yun? Kasama na rin yung iba pang mga sangkot sa anomalya. Flood control project man yan at iba't ibang format. Hindi, focus kayo sa flood control. Gusto mo, idamay natin, pati yung kay Aquino. Anong nangyari dyan sa mga nakamatay na mga pulis? Sa 44 ba yun? Diba? Ang dami nyo kasing focus muna tayo sa flood control. Kayo hindi ko maintindihan din, wala kayo sa lugar. Ng korupsyon na nakocover po ng media. Kaya po, ang panawagan talaga, lahat ng sangkot ay dapat na managot. Paano sangkot? Pinapatunayan na ba kay BP? Dapat nga, sinisigaw nyo dyan, drugs Hindi pwedeng may presidenteng drug addict. Maisama lang talaga si BP Hindi ko pinagtatanggol si BP walang binibigay ni isang kusing sa amin yun. Doon lang tayo sa tama. Kasi marami sa mga Pilipino duwag. Hindi naninindigan sa tama Magpaparali gusto Marcos resign tsaka BP Sara resign. Kanino pabor yun? Di sa Pinklawan. Sino iuupo nyo dyan? Mag-e-eleksyon? Sino? Comelec. Sige, payag kami. Pati si Garcia mag-resign. So, it's a call for transparency and accountability that has reached the level of resignation of the two highest officials of the land. Kasi po, mula Setyembre na nagkaroon ng kilos protesta, magpahanggang ngayon, wala rin pong masyadong nangyayari. Kasalanan ba ni Sara yung walang nangyayari? Una, wala siya kasalanan sa ghost projects. Wala naman siya flood control project, sinasali nyo. Tapos wala pa rin nangyayari sa investigation. Kasalanan pa rin ni Sara. Hindi niya hawak yun. Kasalanan lang ni Bongbong. Ano ba kayo? Tanga o nagtatanga-tangahan? O sobrang tanga? Sa kabila ng mga retorika. Hindi po mura yung stupid. Stupid! May kanta pa nga yun. Kung masakit yung tanga, tagal Englishin natin. Ano kayo, stupid? Sosyal. Ng mga taga-suporta ng Pangulo at kahit ng kampo ng mga Duterte. So wala ring makabuluhang nangyayari, kaya umabot na po tayo sa level ng resignation call, and at the same time yung pagbubuo ng tinatawag na transition committee to facilitate the holding of clean and honest elections in the near future. Kung sakaling nawala na po sa pwesto, yung ayaw namin ng eleksyon kung si Garcia lang din. Pangulo, pangalawang Pangulo, at saka yung iba pang mga sangkot. At the reason I'm here is because for Contra Daya, we fully support yung holding of clean and honest elections, preferably hybrid elections sana, after mawala na sa katungkulan yung mga kasalukuyang sangkot. Do you think we will believe you sa sinasabi mo? Na poprotektahan nyo yung Contra Daya? That you cannot even stand to say Marcos resign only. Kailangan nyo diyan pa lang kita na namin tindig nyo Ito sa akin lang. Diba? Kayo, this is a free country. Kung gusto nyo mag-join sa rally na yan, so be it. But ako, sasabihin ko yung stand ko dyan. Hindi ko pa nakakausap ang Banateros, ano stand nila dyan, ano stand ni Banat Bay dyan, ano stand ng SMNI dyan. Ito, sa akin lang. Posibleng magbago pa ako. But as of the moment, walang kwenta yung ganyang rally. Alam niyo kung bakit? Amoy kumakain ng tae. Sa ngayon kasi pwedeng style Baka naman sa ngayon lang. Tapos pagdating doon may puro Marcos resign na. Pwede yun. Pwede. Diba? Kaya nga, anong masasabi ko, pupunta ba tayo o hindi? Standby po kayo dito. Sa channel na ito. I-a-announce natin. Okay? Malalaman natin
kung ito ay worth na samahan natin. Or parang yung September 21 lang, yung rally amoy tae. Amoy kumakain ng tae. Amoy bading. Amoy kumakain ng yag. Mabaho. Mabaho. Puro bading. So kung ganun lang din, it's a waste of time. Komunista lang din ang magpapatakbo niyan. So, abang. Hindi ko sinasabing ganun na nga. Baka naman, sabi ko nga, baka naman may maganda silang plano or meron silang, alam nyo na, okay? So, kinig-kinig muna tayo. Iba't ibang anomalya po. Maski sa social media, pangkaraniwang katwiran. Eto, pakinggan nyo itong nagtatanong. Hindi ko siya kilala kung sino itong nagtatanong. Pero pakinggan ninyo. Doon sa klase ng kanyang pananalita, maririnig nyo kung kaninong alipores to. Pakinggan ninyo. Kaninong alipores? Bakit natin pagbibitawin si BBM, kung ang papalit si Sara, no? Hindi ko alam kung aware kayo dyan at may mga ganyang katwiran at matindi yung katwiran na yan. Kesa gumulo yan, ayaw mo na lang tapusin ni BBM yan. Sandali lang yan 2028 eh. At mahirap kung magkakaroon nga ng mga ganyan transition mechanism. Magandang punto yan. Narinig nyo? Purong sinong ganon? Di ba? Yung tinawag na lukaret. Sino 'yon? Yung tinawag ni Attorney Vic na lukaret. At ang kanyang punto. Ang papalit si Sara. Di patapusin na lang natin si Bongbong sa 2020. Alam mo na agad kaninong litanya. Yung hindi ko ito mo natatawa siya. I-play nyo, i-rewind nyo na lang. Gusto nyo, i-rewind ko, wag na. At ang sino, pakinggan nyo. Tunog lukaret, di ba? Alam mo na, tanim eh. Ngayon pa lang, alam na amoy nyo na amoy kumakain ng tae at saka alam nyo kung kaninong di ba? Anong gusto nila? Pabayaan na lang, 3 taon na lang si Bongbong Marcos. Kaya nga ang panawagan, resignation, hindi lang ng Pangulo, kundi ng pangalawang Pangulo. Kasi kung si Marcos Jr. lang ang pagbibitiwin mo, tama. Ang magiging successor would be the Vice President, which is also, who is also unacceptable to the people. Oo, sino may sabing unacceptable to the people? Kayo lang kumakain ng tae. Hindi siya kasali. Yung Pinklawan. Siya lang naman hindi acceptable eh. For the simple reason that she is also involved in various scandals. 150 million confidential funds pa? Ang corny nyo, ha? Ang corny. I mean, any political average people, i-quote nyo yung katungkol sa impeachment na 150 million confidential funds is stupidity. Even political average na tao will not believe that. Ranging from overpriced laptops up to confidential funds misuse, among many other sins to the Filipino people. Ngayon, siyempre, yung ibang mga tao, hindi mo masisisi kung sasabihin, hintayin na lang natin, hayaan na lang natapusin. Kasi 3 taon na lang naman ang pinag-uusapan. I'm sorry, less than 2 years, di ba? Oo. Sorry, less than 3 years pala. Less than 3 years, correct. Pero ang problema niyan, a lot of things can happen between now and 2028. Tandaan ninyo, the last time that the Marcoses were in power, we ended up with more than 20 years of them wreaking havoc on the Filipino people. So, hindi ko naman sinasabi na
So, susundan ko yung line of thinking ng kumakain ng tae. Bakit natin tatanggalin si Bongbong ang uupo si Lisa? Ay, si Lisa. Si Sara. Di ba? O, sundan ko yun. Pagre-resignin ninyo, sinong gusto nyong iupo? Si Risa? Pwe. Ganon yung mangyayari, but the possibility is there, number one. And number two, the system is... Sabi hindi election titiwala sa ganitong nangyayari ngayon? Titiwala ka sa election? So fundamentally broken, it is so flawed that you don't even know kung baka wala ng Pilipinas by 2028. I'm not exaggerating when I say that. That's the situation has become so fractious, it has become so volatile that the transition committee would become more acceptable rather than a situation of a continuing Marcos presidency and Duterte vice presidency and the possibility of a violent coup that can happen where it will be hijacked by the rich and powerful and even the military and the police. So we don't want such scenarios to happen. Kaya ang mas kailangan natin, civilian-led and yung mass-oriented talaga. Mass-oriented in the sense that the marginalized and the underrepresented will be duly represented in the transition committee. That would be the best solution as far as we're concerned. Hindi po pwedeng hayaan lang. It's like saying na okay lang pag nakawan tayo, total patapos rin naman yung kanilang termino. It's such a dangerous precedent, by the way. Yung sinasabi mong yan, parang sinasabi nyo na okay lang pag nakawan tayo, total 3 years na lang. Ganyan ang sinasabi ng Dilaw. Okay lang na pag nakawan tayo, kesa umupo si Sara. Baka mamaya yung iba pang mga tao magnanakaw at hahayaan na lang na patapusin yung termino. So, yeah, that's how we view it po. Hindi kami uto-uto. Okay, basta abangan natin. Abangan lang natin kung okay itong rally na yan. Ito, but as for now, ako, pass ako dyan. Ayoko sa amoy kumakain ng tae. Next po. Ito, post ni Maluti Kia sa Facebook niya. Sabi niya, sa BFF ko, referring to Lucaret, naghihintay pa rin ako sa promiso mong listahan ng ghost projects na sinabi mo nga. May nakasuhan na. Ayan. Kasi di ba nagkasagutan sila. Okay? Tapos ang sabi ni Sagutan, tapos na, nagsasalita na si Tikia. Sabi niya, ang daming ghost projects pero wala namang nakakasuhan. Pumasok na naman si Lucaret. May nakasuhan na. Sabi niya, asan? Hindi ko lang dala yung listahan, sabi nung Lucaret. Pero pambihira, sabi niya, ikaw dapat alam mo information. Ikaw ang tumatayong parang spokesperson ng presidente tas hindi mo alam. Pero sabi niya, hindi lang nga daw dala ni itong Lucaret yung listahan niya, so ipapasa niya. Itong best friend ni Maluti Kia. Hanggang ngayon, wala pa. So, in short, fake news ka. Hindi ka lang madiretso ni Maluti Kia, ako magdediretso. Ang ibig sabihin ni Maluti Kia, fake news, fake news. You are a fake news person. You are a fake news peddler. Lucaret. According to Attorney Vic. Di ba? Hindi lang nila madiretso. Ako na lang. Ako na. Sang-ayon ba kayo sa akin na fake news yan? Ang dami niyang sinabi, fake news eh. Ilabas mo listahan na nakasuhan. Wala pa rin oh. Hanggang ngayon wala pa rin. Asa na listahan? Diba? Kaya hinihingi. Next po, ito. Ito, pag-usapan natin, post naman to ni Ruen Attorney Guanzon. So, sabi niya, dahil kay Speaker, tahimik si Kong Jinky Luistro ng Batangas. Ang ingay-ingay nito nung panahon ni Duterte. She is very quiet, but in the Quadcom investigation, she was very talkative. Pakitang, bayad na. Bayad na. Di ba?
Alam mo, okay, etong si Kong Jinky Luistro, ito po ang salamin ng mga kain-tae. Apakaingay nila before diyan sa Quadcom, patungkol kay BP Sara, pero nung sinawalat na adik si BPM na ito ay hindi po pwede sa presidente dahil illegal to, compromise yung health niya, tahimik silang lahat. So kain-tae, di ba? Ano ba ibig sabihin? Kasi para doon sa mga hindi makaintindi, ba't tinawag kong kain-tae? Alam mo yung itinain na nila, galit na galit sila. Inilabas na nila. Ngayon, kinakain nila. Sinusuportahan pa. Pasensya na po doon sa kumakain. Pero yun lang ang talagang pinaka malapit na definition sa Pinklawan. Kain-tae. Tinawag nila yung tatay nito, diktador. Pinalagay pa sa textbook ng mga kabataan, diktador. Ang tawag kay tatay niya, diktador. Magnanakaw. Hanggang sa naging president at vice president si Bibi Sara, tinatawag nilang magnanakaw, diktador. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Di kain tayo yun, di ba? Oh. So, tahimik sila lahat. Isipin nyo, napakalaking issue yun. Pinag-uusapan na yun sa buong mundo na adik ang presidente ng Pilipinas. Iilan lang sa buong mundo na meron tayong adik na Pilipinas according to Senator Amy. Bibihira yun. Baka nga one and only. Kaya balita sa buong mundo. And yet sa Pilipinas, the likes of Kong Jinky Luistro tahimik. Kasama yung mga Pinklawang kain-tae. Nakita nyo na kung paano tayo ginagawang tanga nitong mga to. Yun lang akala nila, pero hindi. Kitang-kita namin ang kulay nyo sa loob. You are hypocrites. Let me define nyo what is a hypocrite. Ano bang tamang definisyon ng hipokrito? Yung alam mo ang dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Yun ang hypocrites. Yun ang hipokrito. Kayo na magdesisyon. Anong merong karakter ang Pinklawan? Gusto ko munang bigyan ng komentaryo ito. Meron akong nakita sa Facebook. Oo. Shinare ito ni Attorney Guanzon. Oh. So, legit po to sa tingin ko kay Attorney Guanzon pong Facebook ko to nakita. So gusto ko lang bigyan ng komentaryo. Pero i-play ko muna ng buo tapos saka natin pag-usapan. Ating Pangulo. So on record, he only has one kidney. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma siya. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga bawal magsigarilyo. Sigarilyo lang bawal, magdadrives ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ating Pangulo. Okay. Ito kasi disclaimer lang po, hindi po natin alam kung ito ay AI or hindi. Basta sinasabi ko, nakita ko po ito sa Facebook ni Attorney Guanzon. Okay? Pero, maganda na rin pag-usapan natin Okay? Etong pananalita ni Abalos. Okay? Tingnan muna natin ito huli Minor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ating Pangulo. Ulit Para ano natin. So on record, he only has one kidney. One kidney lang daw si Bongbong Marcos. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma siya. Ikain. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga bawal magsigarilyo. Sigarilyo lang bawal, magdadrives ka pa ba? Yon. So, isa kidney, asthmatic pa, dapat nga sigarilyo bawal na magdodroga pa. Okay? Taas ang kamay dito ng mga asthmatic.
na dating nagdodroga. Hindi, syempre baka walang umamin. No? Pero totoo ba yon? Ha? Totoo ba yon na ang asthmatic ay hindi pwedeng magdroga? Ay! Okay. Pero ito, paliwanag ko ha. This is, hindi lang ito kay Bongbong Marcos. Ito ay para sa lahat ng adik. Alam nyo po, nagsabi niya, hindi daw logical yan kasi dapat nga yosi lang, bawal na. Droga pa kaya? Ako lang bago natin ipaliwanag, ang tanong ko lang, Abalos, ikaw ba hindi adik? Kasi hindi, medyo yung parang hindi ko alam kung nagpa-interview ka ng ngumuya lang ng bubble gum o talagang parehas kayo ni Bongbong Marcos ng ngiwi-ngiwi. Hindi, parang yan ang parang yan ang, may nakalagay pa ng araw. Tingnan nyo, pag ganun yung bibig mo. So, hindi ko alam ako, wala akong personal knowledge kung addict to si Bongbong, si Bongbong sigurado ako addict yun. Sinabi nung kapatid Pero ito, wala akong personal knowledge dahil hindi pa naman sinasabi nung kapatid. Pero yung bunganga, pag titingnan mo yung bunganga nito, ganyan-ganyan yung addict, yung ganun-ganun. Tapos yung mata luwa, kaya lang laging naka-shades to, so di natin makita. Pero yung gaganon-ganon, siguradong papasok sa kriteria ng nagdodroga. Para sila ni Bongbong, di ba? Gaganon-ganon. Ngayon lang, baka nagbabubble gum. Pero anyway, puntahan natin dyan. So, hindi raw logical. May asthma ka, isa kidney. Okay? Bawal magyosi. Ito sa akin. Alam mo ba, ang droga ay nakakasira ng pamilya? Masisira asawa mo dyan. Posible, kung ang asawa mo ay hindi nagdodroga, matututong magdroga. Masisira ang anak mo dyan. Yung anak mo, chances are, magdodroga. Pangatlo, hihina ang kalusugan mo yan. Maaga kang mamamatay dyan. Pangapat, kahit ikaw ay pogi, meron akong kaibigan. Isang paligo lang ang lamang ni Aga Mulak. Yung isa ko pang kaibigan, kaklase ko to, baka may nakakarinig dito, nakaklase ko. Ang gwapo nun. Sa magkakaklase, doon sa batch namin, dyan sa Claret, pangalawa yun sa pinakagwapo. Yung una, hindi ako yun. Pangalawa yun sa pinakagwapo. Pero nagkaloko-loko mukha. Diba? Papangit ka dyan. Yung isa nga sabi may asawang adik, heartthrob. Tingnan nyo ngayon, mukhang palaka. O diba? Palaka kapangit yan. At talagang ang dami mong sakit na makukuha dyan. Mangingitim ka pa nga dyan Sino ba naman ang gustong ngingiwi ang ipin para kang gago? Hindi po mura yun ibig sabihin lang parang tanga, parang kang stupido. Ang gaganon-ganon ang ipin. Gusto nyo yon? Gusto nyo dumudugo gilagid nyo? Diba? Gusto nyo pinagtatawanan kayo ng pamilya ninyo? Hindi. Ako, sa tingin ko lang bilang tatay. Di bali nang wala akong pera, wag lang addict yung mga anak ko. Masakit yun. Taas ang kamay dito ng mga tatay. Gusto nyo ba addict yung anak nyo? Chances are, pag addict yung anak mo. Hindi ko nilalahat. Laging may divine intervention. Pero kadalasan, sunod-sunod yan. Nagiging sakit ng pamilya yan. Until may isang tao magbagong buhay. Anong punto? Lahat yan hindi logical. Pero bakit may addict pa rin? Bakit ka magdadrugs kung alam mo masisira asawa mo? Bakit ka magdadrugs kung alam mo masisira anak mo? Bakit ka magdadrugs kung papangit ka? Bakit ka magdadrugs kung magmumukha kang palaka? Bakit ka magdadrugs kung ngingiwi ka? Bakit ka magdadrugs kung magmumukha kang tanga? Because they cannot control it. Playground po ng demonyo ang droga. Pag nagdodroga ka, hawak ka ng demonyo. Always put that in your mind. So there is no logics in drugs. Kaya mali itong sinasabi nitong namuntik na ako, itong Abalos na ito. Hindi mo po pwedeng bibigyan ng logic. Para mo sinabi, alam mo makukulong ka, bakit ka mangre-rape?
O, may nangre-rape pa rin. Wala sa katwiran. Ito ay hindi katwiran ng dating SILG. Diba? Ang bihira ka, oh. Look at how he answers question. Look at his demeanor. O, yun pa. Tingnan nyo kung paano siyang sumagot. Look at his demeanor. Isa ka ba? Adik ka bang talaga mo, Abalos? Tingnan mo kung paano sumagot. Nga eh. Wala nga maintindihan. Ultimo yung kapatid sinasabi, ano-ano na pinagsasabi. Saan ka ba nakatirang planeta, Abalos? Iba-iba sinasabi. What demeanor are you talking about? Demeanor mo gaganon-ganon ka? Pagtatanungin ka sa ibang bagay, tatawa ka? Ano kabuang? What demeanor are you talking about? Anong sagot? Kinakausap mo tatay mo? Ang problema natin sa Ghost Project, ang kinakausap mo, Ghost din? Then you're talking to us about logic? You don't have logic, Abalos. Hindi, kahit sa mo tingnan eh. Siguro, hindi ito sige. Alam to ng mga nagdodroga before, na mga manonood. Siguro, sapul kayo dito eh. Wala talagang logic. Basta ginawa mo yung bahala na si Batman. Hindi po si Recto Yung Batman. Basta nagdroga ka, hindi mo iniisip na masisira pamilya mo. Walang ganun. Pag niloko ka ng demonyo, hindi niya ipapakita yung resulta na masisira sa'yo. Ang ipapakita niya sa'yo, pag nagdroga ka, masarap, nasa alapaap. Hindi mo alam, mga anak mo nagiging addict na rin. Diba? Ako, hindi po ako nagdroga, pero nang babae ako. Iyan ang diba, sa ating mga lalaki, Pag dinemonyo ka, sasabihin ba ng demonyo, ay, masisira pamilya mo? Hindi. Ano sasabihin? Masarap yan. Bata man. Maputi. Hindi, totoo lang. Ito lang sinasabi ko. Bakit? Hawak ng dyablo yan. Huwag tayong papaloko dyan. So there's no logic about it. Di ba? Pasalamat na lang ako dahil unti-unti tayo nababago ng Panginoon. Pero hindi ko po pinagmamalaki yung actually kinahihiya ko yun. Hindi ako nag-iisip. Isipin mo, nagpauto ako sa demonyong yan. Di ba? Ganun lang yun eh. So, lalo na yung pagsasalita. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ating Pangulo. Ay, tama ka na, Abalos. Next topic po tayo. Wala akong makukuha sa'yo. Bullshit. Eto, pag-usapan natin. May hamon si BP Sara. BP Sara, nandiyan siya sa Davao. Actually, meron din tayong invitation dyan na may fun run. Sa Davao ata ito, no? So, well, anyway, may mga events kasi. So, hindi tayo nakapunta dyan. But, anyway, pakinggan natin to si BP Sara kung ano sasabihin. Okay lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili. Kaya magkagubot na po. Kasi magkagulo na naman ang Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Batid ko na nagda-drug siya. Sigawan sila pero alam nyo sana tinuloy on the third day. Para sa akin lang yun. Kung tuloy-tuloy ito sana, mas may magandang resulta. But anyway, I respect their decision. It's their rally. It's their right. So, palakpakan natin ng INC. Tuloy po tayo. Adik! Nalaman ko! Na ano? At ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ayun, pambira. Gobyerno pa naglilinis ng droga.
Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo. Teka muna. Dito muna tayo, ha? Ako, may tanong lang. Ako yung nagtatanong lang naman. AFP, anong masasabi nyo sa sinabi ni Amy na nagdodroga ang Pangulo? Tagtatanong lang, illegal ba ito bilang presidente? Ano ang inuutos ng batas sa inyo pag nagdodroga ang presidente? Nagtatanong lang. Ano ang dapat gawin ninyo para ipagtanggol ang taong bayan? Nagtatanong lang. Tatahimik kayo? Yan ba ang inyong trabaho? O gagawa kayo ng hakbang? Yan ba ang inyong trabaho? Tinatanong ko rin po kayo mga manunood, ano sa tingin ninyo ang trabaho ng AFP knowing that our president is an addict? At yan may connection po sa flood control, sa ghost projects, sa lahat ng desisyon gagawin ng Pangulo sa bansa. We'll see kung ano ang tayo ng AFP. Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Ayan, ito public knowledge naman kasi ito. Na ito si Bongbong Marcos ay adik. Sinabi na yan ni PRRD eh. Okay? Kaya po kaming banateros, especially ako, nung election po, I was the first one na nag-decide sa banateros that I will not support VP Sara's pick of president. Dahil alam na namin, sinabi na ni PRRD na adik ito. Kaya doon, pumunta na ako doon sa second best. Sino ba ang second na pwedeng ihantulad kay PRRD? And Bongbong Marcos is not one of them. Ako yung una talaga. Kaya kami, diretso po kami. Ayaw namin kay Bongbong adikto. At sinabi to ni PRRD, alam na to ng lahat, pinatunayan lang ni Amy. So what are we waiting for? Hayaan na lang natin magkaloko-loko bansa natin. Hindi, ito itanong ko lang sa AFP. Sa tingin nyo, legal? Adik ang presidente? Unless, masasabi nyo sa amin that you honestly believe he is not. Otherwise, meron kayong sinumpaang responsibilidad sa bawat isa. Naipaliwanag na po yan, naipost ko na yan, pinaliwanag po yan ni Atty. Torion sa atin. Hindi po illegal yan. Ang illegal po ay adik ang presidente because his health is compromised. Ito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Alam nyo, ako, dito kami medyo iba ni Sara. Tama naman siya, hindi siya dapat talaga tumangging magpa-drug test si Bongbong. Kahit sino opisyal. Kasi meron ako narinig nung nasa barbero kami. Muntik pa nga ako makipag-away dun sa barbero namin eh. Yung katabi. Baka nanonood siya. Sabi niya. Sabi kasi ni Amy, magpa-drug test sila. Sumagot ba naman, di naman siya kinakausap? Presidente, uutusan niya. Sino ba siya? Senador lang siya. Oy, ganun. Ano ba ang presidente? Empleyado yan. Sinasahuran niya ng taong bayan. Hindi pwede. Ang presidente ay iba sa hari. Ang hari pwede ka lang mag-utos. Ang presidente under the democracy. Pasahod ng taong bayan niya. Kaya tama si VP Sara. Hindi siya pwedeng humindi. Dapat magpa-drug test siya agad. Pero ako, ang masasabi ko, we are beyond drug test.
Nasa kamay na ito ng AFP. Yung taong bayan nagpakita na, nagrally. This is in your hands, AFP. Nagpakita na ng sama ng loob. Wala kaming baril, wala kaming karapatan, wala kami sa batas magagawa. Yung nasa batas, nagawa na namin. Ayaw naming lumagpas more than sa batas. Kaya ito'y nasa kamay na ng AFP. This is beyond drug test. Pinatunayan na kapatid mismo, eyewitness. So nasa kamay ito ng AFP na. Nasa kamay na ito ng Congress. Because they can impeach Bongbong Marcos. Nasa kamay natin ng Senado. Anong gagawin ninyo dyan? Nasa inyo na yan mga politician. Kaya malalaman natin kung ang politician natin duwag or tatayo sa katotohanan. We cannot do anything anymore. Nagpakita kami sa... We did our part para marinig kami. Araw-araw na kami nagsasalita dito. Araw-araw na rin yung mga kababayan natin kahit hindi vlogger nagsasalita. Hanggang doon lang po ang kaya namin kasi yun lang nasa batas. Ayaw naman naming lalagpas sa batas. Kayo din gawin nyo sana. Yung anong nasa ayon sa batas. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021 pa raw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Okay, inulit-ulit mo. Ito, uulit-ulitin ko rin sa'yo. Inulit ko to sa SMNI. Ako nagsigaw nito. Ako rin nagsisigaw sa vlog ko. Inuulit-ulit ko sa'yo. Okay? Hindi katanggap-tanggap yung St. Luke's na resulta. Alam mo kung bakit? Una, ang sinusolusyonan dito yung tiwala ng taong bayan. Yung resulta ng St. Luke's, bigla na lang sumulpot. Yung iba nagpakita sa media, nagpunta sa PIDEA, yung sa'yo sa St. Luke's sinabmit lang sa PIDEA. Ang purpose nung drug test para dun sa tiwala ng tao, yung klase ng papagpa-drug test ni Bongbong Marcos patago. Wala sa liwanag. Ganyan ang adik. Nakakita ka ba ng adik sa liwanag? Patago yan. Ang galawan yan, patago. Nakita ka na ba ng magnanakaw na sa liwanag? Patago magnakaw yan. Bring it on the light. Huwag patago. Para yung tiwala ng taong bayan nakikita. E sana kung nagpa-drug test ka, di sinabayan mo yung iba, may media. Pero hindi lang yan. Appetizer lang yan. Ito sasabihin ko sa iyo, ito matindi. Uulit-ulitin ko. 21 yun eh. So kung adik si Bongbong Marcos o hindi dati, for me, is not an issue politically as a president. As a person, nakakadiri. Pero hindi yun ang issue. Ang issue, nagdodroga pa rin si Bongbong Marcos until now. So walang pakialam yung 2021 or kung 22 man yan, that was before the election. I know that for a fact dahil blinag ko na yun before campaign period pa. Naglabas si Bongbong Marcos ng result, campaign period pa. So hindi ako maliligaw dyan. Pinag-usapan ko yan ilang beses. So ang issue, adik siya ngayon. Uulitin ko, Castro, now. Uulitin ko, ayaw pang tagabin, today. So yung dati wala nang kwenta yung St. Luke's. Huwag nyo na ipagpilitan yung St. Luke's. Wala nang kwenta yun. Kasi hindi po pwede na adik ang presidente natin ngayon. Sa Tagalog, now. May English yun. Today. Nagigets mo? Kasi kung adik siya noon, baka naman nagbago siya. Lahat naman tayo nagbabago eh.
Lahat tayo. Pero ang problema, hindi siya nagbago ngayon. Lumala pa. So the Filipino people deserves drug test. Pero we are beyond that na. Nagigets? So nagmumukha kayong tanga. Huwag nyo nang pag-ulit-ulitin yung 2021 or 2022 bago siya maging presidente na St. Luke's result. Because that was not a hair follicle. And also, he was not a president yet. Ang issue, presidente na siya. So wag pa ulit-ulit. Ha? So pag kami mag-uulit-ulit, ulitin nyo itong sinabi ko. Ulit-ulitin nyo rin sa kanila. Inililigaw nyo taong bayan. Laging ganyan. You have no sense of accountability. You have no sense of responsibility. Dapat yun, pag sinabi pa lang, pang, ang daming nakawan. I resign. Kaya ako gumawa, kaya hindi. Because it happened under my watch. Dapat yun, automatic yun. Kung meron kang sense of accountability. Hindi, ligaw. Lagi niyong nililigaw ang taong bayan. Kaya walang tiwala na taong bayan sa inyo eh. Yung dignidad, wala na. Yung bintang pa lang ng bangag, dapat automatic nagpa-drug test na eh. Una pa lang. Pagpasok pa lang presidente, para drug test. Kung ako yun, tawagin mo akong bangag at presidente ko, buwan-buwan magpapadrug test ako. Ay gusto mo, sabay tayo ngayon. Araw-araw, basta ikaw magbayad, mahal yun eh. Pero kung si Bongbong, ako magbabayad, okay lang. Pero hindi niya gagawin yun. Alam ko. Alam ko kung bakit hindi niya gagawin. Binulong sa akin ni Amy. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Una ng Huwag kang papalit, si Tito Soto dapat ang pumalit. Presidente mo si Bongbong. Ano kaya? Tapos si Tito Soto yung papalit. Yung tagapagsalita si Claire. Noontime show. Nabulaan na ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. Makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Naku, walang ikukulong yan. Maniwala ka dyan kay Bongbong Marcos. Walang ikukulong yan. Alam nyo kung bakit walang ikukulong yan? Ang kaya niyang ikulong, bubwit lang. Kahit na ituro na lang lahat ng ebidensya si Tambaluslos, hindi niya ipakukulong. Bakit? Ituturo siya nun eh. Siya na ang next. Mahilig yan ng hijack. Hijack niya yan si Tambaluslos. Kaya hindi niya pwedeng ipakulong. Alam niyo to si Bongbong Marcos. Ito, para sabihin ko sa inyo. Ito, member ng NATO. Hindi nyo ba nahahalata? Member siya ng NATO. Hindi nyo alam? Pambira naman, Kayo talaga. Anong NATO? No action, talk only. Puro daldal yan, walang mangyayari dyan. Yung daldal niyan, gaganong-ganon pa. Ha? Mahilig yan si Bongbong Marcos mag-hostage. Hostage niya si Tambaluslos. Okay? Reserve yan. Hindi niya pwede ikulong kasi ituturo siya. Pangalawang hostage yan si BP Sara. Bakit? Dahil kay BP Sara, hawak niya ang suporta ng Dilaw. Ganong katanga ang Dilaw. Ganon kumakain ng suka at tae ang Dilaw.
Ginamit talaga si VP Sara. Isipin mo, kung ako, yan, kunwari ako si Bongbong, ha, at ako may pagkademonyo. Magnanakaw ako nung magnanakaw. Bakit? Hindi ako matatanggal. Bakit? Nakasuporta yung Dilaw, nakasuporta mga komunista, nakasuporta si PPNPA. Bakit? Kasi ang uupo si Sara eh. So I'm sure, hindi ako patatanggal. Dahil yung mga komunista na yan, hindi papayag. Bakit? Uupo si Sara eh. Anong gagawin ko? Di nakaw. Nakaw to the left, nakaw to the right. Nakaw all the way. Wala mangyayari sa bayan natin dahil dyan sa mga lintik na mga dilaw na yan. Dahil sa mga lintik na mga kakaliwa na yan. That is the truth. Matagal na sanang may solusyon. Hindi sana nalulunod yung mga tao sa Cebu. Kung hindi dahil sa mga makakaliwa. Hindi dahil dyan sa pinklawan na yan. Tapos na sana to eh. Hostage. Kaya tayo mga Pilipino, wag tayong magdidesisyon because of galit. O because of insecurities o selos. Dahil namamali eh. Diba? Magaling din to si Bongbong Marcos. Kaya nga ako sa tingin ko ayaw niya din talaga ng impeachment eh. Halimbawa lang natuloy yung impeachment. Nasa tabi na si Sara. Natanggal na Vice President si Sara. Pagpalagay natin ituloy ko yung kwento. Natanggal na Vice President si Sara, natuloy yung impeachment. Sinong ipapalit dyan? Chances? Tito Soto. Pag pinalit si Tito Soto, baka nga si Risa pa ipalit. Pag napalit si Risa as Vice President, karni ka Bongbong Marcos, pustahan tayo. In less than a year, ikaw ang i-impeach. Sinong uupong presidente? Si Tito Soto or si Risa or sino mang iupong Vice President? Karnito. Kaya hindi niya pwedeng hayaan si VP Sara na ma-impeach. Nagigets nyo? Switik din yung mga pinklawan. Switik yun. Nag-uutakan yan eh. Kaya hino-hostage niyan. Kung hindi man, halimbawa, pagdating sa 2028, gusto nila matanggal si Sara. Magtuloy si Bongbong, simple na lang to. Kaya akala mo mabait yung pinklawan. Itagaan nyo sa bato itong sasabihin ko. Pag nabura ang Duterte, yung kinakain nilang tae ngayon kay Bongbong Marcos, babastusin to ng pinklawan. Ito si Bongbong. Pustahan. Ganyan po oportunista yung mga yan. Hindi para sa taong bayan yung mga yan. No. Diba? Okay. Kaya kung kayo pinklawan, mag-isip-isip naman kayo. Ginagamit kayo ng mga politiko, sila yumayaman. Kayo mga supporters na pink, nagmumukha kayong tanga. Wala pang sagot dyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Ay, dagdagan nyo naman yung budget ng OBP. Para yung corn beef ko maging 3. Hindi, ito palabiro lang namin sinasabi. No? We are not expecting talaga. To prove you that we are not expecting. Kasi last year, ang naka-attend nga lang nun kaming dalawa ni Master Judea. Wala din binigay si Sara. Kahit nga pang parking, sagot pa namin. Ang mahal pa ng parking doon. Di ba? So, pumunta pa rin kami. Pumunta pa rin ako. Si Master Judea, hindi. Busy lang. busy lang. Pero, pumunta ako. Knowing na walang binigay before. Ang binigay sa amin, tumbler lang tsaka kalendaryo. Pumunta pa rin. To support, kahit walang binibigay. Ito naman ay hindi issue ng bigay. Pag may binigay, tulad niya, nadagdagan ng corn beef, thank you.
Merong sa susunod, may corn beef o wala, okay lang, ha?